Good morning, sir. Bati ng sekretarya ni Luke na si Dindy. Kasunod niya itong pumasok sa pinaka-opisina niya. What's my schedule for today? Tanong niya bago naupo sa kanyang swivel chair. May meeting po kayo with Mr. Cheng tungkol sa bagong branch ng Eluze na bubuksan sa isang linggo. Pagkatapos po niyon, may lunch meeting naman kayo sa suppliers ng bago nating scent. After that, may photoshoot po kayo bilang bagong cover ng Forbes Asia kasama ang inyong mga kaibigan. Wow, full pack pala ako ngayon. Yes, sir. Tapos, ito na po mga papeles na kailangan yung i-review at basahin. Inilapag nito sa lamesa niya ang kanina pahawak na mga folder. Thanks, Dindy. Ngumiti siya rito. You're welcome, sir. Anito bago nagpaalam. Pagkalabas ng kanyang sekretarya, pinagmasdan ni Luke ang santambak na papeles sa kanyang lamesa. Sa hindi malamang dahilan, bigla ay nakaramdam siya ng pagod. Halos umikot na lang sa kumpanya nila ang buong buhay niya. Ang Eluze & Co. na mahigit 7 dekada na rin mula nang itayo ng kanyang lolo na si Mr. Antonio Elizalde. They made luxury perfumes, clothings, bags, and shoes. Nakikipagsabayan na rin sila sa mga kilalang luxury brands sa Europe. But what differs them among the others is exclusivity. Doon sila nakilala kaya patuloy silang tinatangkilik ng mga mayayamang kliyente nila mula sa iba't ibang panig ng mundo. May 2 buwan pa lang siyang nakaupo, pero ang dami na ring nangyari. Mas lumaki pa ang kumpanya nila. Napabuntong hiningang tiningnan ni Luke isa-isa ang mga folder na ibinigay ni Dindy. Napakunot ang kanya noon nang makita ang isang sobrang kulay pink na nakaipit sa mga folder. Kanino to? Ininspeksyon niya ang sobre nang maamoy ang pamilyar na scent niyon. Lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay. Si Lolo ang gumagamit ng pabangong to Pero imposible naman galing sa kanya to dahil 5 taon na siyang patay. Tiningnan niya ang likuran niyon. Nakasulat sa pinakagitna ng sobre ang address ng kumpanya niya at ang nakalagay sa pangalan ng receiver ay Mr. Elizalde, CEO. Tapos sa gilid niyon sa bandang kaliwa, ang impormasyon naman ng sender. Carmela Rivera, Our Lady of Hope Children's Home. Wangal at Trinidad Benguet. Basa ni Luke sa nakasulat. Old school Matagal pang pinagmasdan ni Luke ang sobre. Mr. Elizalde. Natitiyak kong hindi akong tinutukoy sa liham na to. I never even met someone named Carmela. At imposible rin namang para kay Dad to. Kung may liham para sa kanya, sa mansyon niya tiyak ko yung ipapapatak. Binalibaliktad niya ang sobre nang mapaunat sa kinauupuan. Hindi kaya... Nanlaki ang mga matang binuksan niya ang sobre. Imposible. Hindi magagawang magloko ni Lolo kay Lola Luz. Mahal na mahal niya si Lola. At imposible ring magloko si Daddy kay Mommy. Imposible talaga. Nang tuluyang tumambad sa kanya ang nilalaman niyon, napasandal siyang muli sa kinauupuan. Napansin niyang hindi yun sulat kamay kung hindi printed. Dearest Mr. Elizalde, Hi po, kamusta po ang araw niyo? Siguro nagtataka kayo kung bakit ngayon lang ulit ako nakasulat. Nagkaroon po kasi ng problema dito sa orphanage. Naging abala ako kaya nakaligtaan ko na ang paglipas ng mga araw. Pero huwag kayong mag-alala. Kailanman hindi ko kayo makakalimutan. Kailanman ay hindi ko makakalimutan ang kabutihan ng inyong puso. At bago po ako maiyak dito, sisimulan ko na ang pagkukwento dahil yun naman ang gusto nyo. Well, ganoon pa rin naman po dito. Wala pa ring pagbabago. Marami pa ring bata. At mas dumami pa po sila ngayon na ikinasisi ako naman. At least marami na akong natuturuan. Pero ang nakakalungkot lang, sa pagdami ng mga batang ulila at inabando na, marami rin sa kanilang nangungulila sa kalinga at pagmamahal ng kanilang mga magulang. Alam kong hindi namin yun kayang punan dito, pero sinusubukan naman naming ipakita sa kanila na pamilya kami rito. At ang pamilya hindi nagiiwanan, bagkus ay nagmamahalan. By the way, ano na po bang balita sa inyo? Alam niyo bang miss na miss ko na kayo? Kailan ba ulit kayo bibisita dito? Ang tagal na kasi nung huli tayong nagkita. 5 taon na rin yata yun. Pero nauunawaan ko naman po. Sabi niyo kasi marami kayong inaasikaso sa negosyo ninyo at tiyak na mas lalo pa tong umunlad na palagi ko naman dinadalangin sa nasa itaas. Ito na lang kasi magagawa ko para maibalik ang kabutihan ng inyong puso. Siya nga po pala, malapit na ang 90th founding anniversary ng orphanage. Sa susunod na buwan na yun, araw ng Biyernes. Gusto kong imbitahan kayo rito since kayo naman po ang isa sa mga walang sawang sumusuporta sa amin. Sana po makadalo kayo
At isa pa po pala, kapag naisama niyo siya sa pagpunta rito, alam niyo na ang magiging sagot ko sa gusto ninyo pong mangyari. Pero kung hindi, panalo pa rin po ako. Sige po, dito ko natatapusin ang aking liham dahil alam kong abala pa kayo. Hintayin ko na lang po ang reply ninyo. Nagmamahal, Carmela. Napahagod sa kanyang noo si Luke pagkabasa sa liham. Isa lang ang nasisiguro niya, para talaga yun sa kanyang lolo. Natitiyak niya rin kilalang kilala ito ng babae at ganoon din to sa huli. Hindi rin niya malimutan ang mga katagang miss na nito ang lolo niya. Ano bang ibig sabihin niyon? Nauunawaan kong sinusuportahan ni Lolo ang orphanage. Pero sino ka ba talaga, Carmela? Bakit hindi mo rin alam na wala na si Lolo? Ibig bang sabihin nito si Daddy ang nagre-reply sa'yo at ngayon ay ako naman ang gagawa niyon dahil ako na ang CEO? Gulong-gulong tanong niya sa sarili pagkuway napatingin sa kanyang cellphone. Madali niya yung kinuha para tawagan ng ama. Ngunit napailing siya nang maalalang nasa Iceland nga pala ito kasama ang kanyang ina para sa 3 buwang bakasyon ng mga ito sa iba't ibang bansa. Kung tawagan ko na lang kaya ang orphanage na to. Nagtatalo pa ang isip ni Luke sa gagawin nang bigla namang tumunog ang kanyang cellphone. Damn it! Bulalas niya dahil sa gulat. Iisang linya ang mga kilay na tiningnan niya kung sino ang tumatawag sa video call. Napairap siya nang makitang ang GC nila yon 4 na magkakaibigan. Siya, si Theo, Caleb at Julian. Si Theo, college pa lang ay kaibigan na niya. Sina Caleb at Julian naman ay mga nakilala nila dahil sa negosyo. Yes, ano na namang masamang hangin na nagtulak sa inyo para tumawag ng ganito kaaga? Bungad niya sa 3 pare-parehong nakangisi. It's game night, man. Have you forgotten about it? Ani Theo. Pass. Mabilis niyang sagot. What? No way. Maraming chikas ngayong gabi sa El Torero. Palalampasin mo ba yun? Wika ni Caleb. Pare-pareho silang mga single kaya napagkasunduan nilang lumabas 2 beses isang buwan. Sabi ko naman sa inyo asawahin na niya ang kanilang kumpanya. Oh, stop it, Theo. Parang hindi mo rin naman yung ginagawa sa kumpanya nyo. At kayo ring 2. Asik niya sa mga to. Nagtawa na naman ang mga loko. But seriously, labas tayo. I need to breathe. Ani Julian. Why? May nangyari ba? Tanong ni Caleb dito. Hindi sumagot si Julian kaya nagkatinginan na lang silang 3 at napailing. Oo na, pupunta na ako. Pero teka, hindi ba magkikita-kita naman tayo mamaya? May photoshoot tayo. Ani Luke. Oo nga, kaya wala ka ring takas. At ninisihan pa siya ni Theo. Napailing siya. Sige na, mamaya na lang tayo mag-usap. Tapusin ko muna itong mga trabaho ko. Pagkatapos niya makipag-usap sa mga kaibigan, ay sinimulan na niya ang pagpirma sa mga papeles. Sandali niya ring nakalimutan ang tungkol sa liham. Hanggang sa makita-kita silang 4 at mabanggit ni Caleb ang tungkol sa pag-aasawa. Why? May plano ka na ba? Tanong ni Luke rito. Naroon na sila sa El Torero, ang exclusive club na pag-aari nito. Bakit ikaw? Wala ba? Balik tanong ni Caleb sa kanya. Matagal na napatitig si Luke sa laman ng kanyang baso. I want to meet this woman named Carmela. Nagkatinginan ang kaniyang mga kaibigan. Kahit si Julia na problemado dahil sa biglaang pagsulpot ng isang babae sa opisina nito, ay napabaling din sa kanya. Carmela? Who's Carmela? Tanong naman ni Theo. Napasandig ang kanyang ulo sa kinauupuan. Pagkuway tumingala. I also don't know. Kaya nga gusto kong makilala. But I think she's running an orphanage. And I think Lolo Anton was connected to her. You mean he's a sponsor of this orphanage? Tumango si Luke sa tanong na yun ni Julian. Pero sinundan din niya ng pag-iling. What is that? Hindi ka sigurado na sponsor lang ang lolo mo? Eh ano? Sunod-sunod na tanong ni Theo. I think the relationship is deeper than that. Sabay-sabay na napa-o ang 3. Pero hindi pa naman ako sigurado. Well, I think kailangan mo nga siyang makilala. Saan bang orphanage siya namamahala? Gusto mong samahan ka namin? Suwestiyon ni Caleb. Hindi ko nga alam kung siya nga talaga namamahala. But she's residing in La Trinidad. Benguet? Ani Theo. Yes. Teka, paano mo ba nalaman ng tungkol sa kanya? Curious na tanong ni Julian. I received a letter. Pero alam kong para talaga yun kay Lolo. And thinking that for the past 5 years, si Daddy ang sumasagot nun para sa kanya.
Mas lalong lumalim ang kutob kong hindi lang basta-bastang babae si Carmela. You mean, she could be your grandfather's mistress? Or worst, his illegitimate daughter? Dugtong niya sa sinabi ni Caleb. Muling napao ang tatlong magkakaibigan. Pero mas mabuti siguro kung hindi mo muna siya tawagan para kumprontahin. Hindi mo siya kaharap kaya madali siyang makakapagsinungaling sa'yo. Why don't you pretend to be Lolo Anton? Reply to her letters like him. That way, madali mo siyang mahuhuli, hindi ba? Yeah, Theo is right. Ganun nga gawin mo. Segunda ni Caleb. Hindi na sumagot si Luke pero tama naman ang suggestion ng tatlo. Kaya kinabukasan, inuna niya ang pagsagot sa liham ni Carmela. Agad niya yung ipinahulog sa kanyang sekretarya through post office. Pero binili na niyang iparush. Wala siyang pakialam kung gumastos siya ng malaki. Ang importante, mabasa agad yun ni Carmela at masagot nito kaagad. Dumaan pa ang isang linggong mahigit bago natanggap ni Luke ang sagot ni Carmela. Agad niya yung binasa. Dearest Mr. Elizalde, natutuwa naman po ako sa inyong balita. Sa wakas magkikita na po ulit tayo. Iniisip ko na nga po agad kung anong isusuot ko. Siguradong baka hindi niyo na ako makilala. Medyo tumangkad na din kasi ako at nagkaroon ng kaunting laman ng pisngi. Sabi rin po yan ni na mother kaya naniniwala po ako. Dagdag pa nga po nila kung palagi raw ako lalabas, tiyak na maraming bubuyog ang hahabol sa akin. Tumigil si Luke sa pagbabasa sa liham. Halatang kilig na kilig ang Carmelang to ah. Oras na malaman ko kung sino ka sa buhay ni Lolo. Titiyakin kong magbabago talaga ang buhay mo. Paismid niyang wika bago pinagpatuloy ang pagbabasa sa liham. Pero wag po kayong mag-alala, may usapan naman po tayo. At ang usapan ay usapan, hindi pwedeng maliin dahil nangako rin po ako. Anyway po, ako pa rin naman po ito, ang dalagitang lagi niyong sinasabi na may pinakamagandang dimple sa lahat at pinakamagandang ngiti. Sabi niyo pa nga, nagdadala ako ng liwanag sa mga taong may mga pinagdadaanan sa buhay. Kahit para po sa akin, imposible ang bagay na yon. Anyway po, sinabi ko na rin po pala kina mother na darating kayo rito. Kahit po sila excited na muli kayong makita. I'm sure ang dami nyo na namang bagong kwento. And pwede po bang mag-request? Bilan nyo naman po ulit ako ng paborito kong pansit malabon at balot galing pateros. Miss ko na po kasi ulit makatikim ng mga yon. Yun din po kasi ang dinala nyo sa akin dati. Isa pa po pala, makakasama nyo po ba siyang pumunta rito? Dahil kung opo, titiyakin ko sa inyong tutupad ako sa usapan natin gaya ng lagi kong sabi sa inyo. Saka wag rin po kayong mag-alala, magkakasundo po kaming dalawa gaya ng palagi niyong sinasabi. Kilala niyo naman po ako, madaldal, kaya siguradong hindi siya mababagot dito. Don't worry rin po, ako na rin po bahalang mag-tour sa kanya pagdating niya dito. Magaling naman po akong tour guide eh, yun nga lang, baka maligaw kami. Sige po, hanggang dito na lang po ulit. Basta po lagi kayo mag-iingat dyan. Palagi ko rin pong ipagdarasal ang maayos niyong kalusugan. Nagmamahal, Carmela. Ibinigsak ni Luke ang kamay na may hawak na liham. At kailan pa nagkaroon ng anak sa labas si Lolo? At bakit nila to tinago sa akin? Sila ni Daddy. Napatayo siya. Base kasi sa liham na yon, nararamdaman niyang mataas ang respeto ng babae sa kanyang abuelo. At hindi naman ganoon ang trato ng isang babaeng iba ang motibo. Kaya iisa lang ang konklusyon niya. Bastarda ng lolo niya si Carmela. Pero paano nangyari yun? He's been so loyal to Lola. Paano niya nagawa to? Litong tanong pa rin niya sa sarili. Ilang beses pa niyang pinasadahan ng mga mata ang liham. Hindi nakaligtas sa kanya mga mata ang ilan sa mga misspelled words doon. Well, unless hindi siya magaling sa spelling kaya ganito siya magsulat. Pero teacher siya, hindi ba? Imposibleng hindi niya to makita. Napahagod siya sa noo. Lolo naman, bakit ba kung kailang matagal ka nang wala saka naman lumalabas ang anino mo? Pinahihirapan mo ba talaga ako? Pagsubok pa to bilang ako na ngayon ang bagong CEO ng kumpanya. Ilang beses pang huminga ng malalim si Luke. Hindi niya maunawaan kung bakit natuon ang pansin niya sa katanungan ng babae kung isasama ba ng lolo niya ang sinasabi nito. Sinong tinutukoy niya? At bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Bakit sa halip na mainis ako, bakit parang mas excited pa yata akong makita siya? Sa liham pa lang kasi niya, parang ang sarap na niya kausap. She's bubbly. That's one thing I know for sure. Parang sirang patuloy na kausap ni Luke sa sarili, bago gumawa ng liham na isasagot kay Carmela. Ganoon pa rin ang sistema. Isang linggong mahigit bago niya natanggap ang sagot nito.
at hindi niya maunawaan ng sarili kung bakit sa tuwing babasahin niya ang sulat nito, may excitement siyang nadarama sa dibdib. Ganoon din sa tuwing magre-reply siya. At sa kasulok-sulukang bahagi ng kanyang puso ay naroon ang pag-asam na sana hindi na matapos pa ang lahat ng yun. Dahil habang binabasa niya ang sulat nito, mas lalo pa niyang nakikilala ang babae at mas nasasabik pa siyang makita ito. Hanggang sa sumapit na ang araw na pinakahihintay niya. Kahit abala siya sa trabaho, nagpunta pa rin siya ng Baguio. Itinaon niya talagang trabaho rin ang ipupunta roon. May bago kasi silang collection na ilalabas at ang team ay gawang lokal. Kaya makikipagkita siya roon sa mga potential suppliers nila at isasabay na niya ang pagkikita nila ni Carmela. Pagdating sa orphanage, agad na kinuha ni Luke ang pasalubong na bili ni Carmela. Hindi niya talaga yun kinalimutan dahil alam niyang magagalit ang lolo niya. Takot na lang niyang pumangon to sa hukay. Bitbit ang mga pasalubong ay lumapit siya sa isang madring halos kasing edad lang niya. Excuse me po. Yes, iho. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Nakangiting tanong nito. Itatanong ko lang po kung naririto si Miss Carmela Rivera. Ah, si Mela? Oo, hindi naman yun umaalis dito. Ganun po ba? Pwede po ba siyang makausap? Aba, oo naman. Halika, medyo maraming nga lang tao ngayon dahil anniversary namin. Abal na rin halos ang lahat. Oo nga, sabi nga ho ni Carmela, anniversary niyo ngayon. Sumunod siya sa madre. Maraming ang naroon na nasisiguro niyang mga volunteers, sponsors, pamilya ng mga batang naroon, at iba pang gustong makiselebrate. Malaki ang orphanage. Maganda ang kapaligiran lalo pa at wala siyang ibang nakikita kung hindi mga puno at nagagandahang bulaklak. Amoy na amoy niya rin ang babango, malamig at sariwang hangin ng probinsya. Bueno, sino ka nga pala? Manliligaw ka ba ni Carmela? Tanong ng madre kay Luke. Po? Nako, hindi po. Ako po ang pinadalang representative ni Mr. Elizalde dito. Madaling tugon niya kasunod ang mariing pag-iling. Napatigil ang madre sa paglalakad kasabay ng pagkunot ng noo. Si Mr. Antonio Elizalde ba kamo? Ibig sabihin, hindi siya makakarating? Nahimigan niya ang lungkot sa tinig nito kaya madali siyang nagpakilala. Hindi nga po, pero dahil special po ang araw na to, ako na po niya mismo pinadala niya rito. Namilog ang mga mata nito. Ibig mong sabihin, ikaw si Luke? Ikaw ang apo ni Mr. Elizalde? Ako nga po. Nakangiting tugon niya. Ay, siya nga. Naku, tiyak na magugulat nito si Carmela. Siya nga pala, ako si Sister Estela. Nakalimutan ko na magpakilala kanina. Inilahad nito ang kamay na madali naman niyang tinanggap. Ikinagagalak ko kung makilala kayo. At mukhang hindi ko na rin kailangan pang ipakilala ang sarili ko. Dahil naikwento na rin yata ako ni Lolo sa inyo. Pabirong wika niya. Nako, sinabi mo pa. Kapag pumupunta siya rito, wala siyang ibang mukhang bibig kung hindi ang magaganda mong katangian. Na magaling ka raw mag-aral ganoon din sa negosyo. Pati sa kung ano-anong sports. Mahusay ka rin daw kumanta, magalang na bata, masiyahin, may takot sa Diyos, may respeto sa kapwa at kung ano-ano pa. Hindi po ba niya nabanggit na gwapo ako? Natawa ito bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Yun nga ang palagi niyang sinasabi sa amin, kaya nga halos kilala ka na rin namin kahit hindi ka pa nakikita. Ang sabi pa niya, ayaw din niyang makita kang nalulungkot. Kaya gagawin niya raw ang lahat para lamang maging masaya ka. Ano ang ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, palaging ang kasiyahan mo ang kanyang iniisip. Ganoon naman ang mga nagmamahal sa atin. At hindi nakaligtas kay Luke ang makahulugang ngiti ni Sister Estrella. Mukhang sa sinasabi po ninyo, palagi talaga naririto noon si Lolo. Sinabi mo pa, halos buwan-buwan ay naririto siya noong una-una, lalo na nung babago pa lang dito si Carmela. Minsan pa 2 beses isang buwan siyang dumadalaw dito. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ibig ninyong sabihin, dito lumaki sa orphanage si Carmela at hindi rin po siya namamahala rito? Nako, hindi iho. Si Mother Remedios, siya ang Mother Superior namin at tagapamahala rito. Si Carmela, dahil dito na nga lumaki, mas piniling dito na rin magsilbi. Siya na ngayon ang nagtuturo sa mga bata patungkol sa musika, lengguwahe at literatura. Ang lolo mo pa mismo ang nagpondo sa lahat ng gastusin niya sa pag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo. Ang tawag pa nga sa kanya ni Mr. Elizalde ay Anghel. Si Carmela daw ang anghel na pinadala sa kanya ng langit.
Mahabang kwento nito na lalong nagpatibay sa kutob ni Luke na anak nga sa labas ng kanyang lolo ang babae. Oh, narito na pala tayo, sabi ni Sister Estella bago ito tumigil. Ganoon din naman ang ginawa niya. Isang hindi naman halos nakasarang pinto ang nasa harapan nila. Ito ang aming silid-arilan dito sa orphanage. Diyan lagi naglalagi si Carmela. At dahil nga alam naming darating ngayon si Mr. Elizalde, dito niya ibiniling dalhin ng yung lolo pagdating niya. Gusto kasi ni Carmela na ipakita sa lolo mo mga bagay na kaya na niyang gawin ngayon. Mga bagay na hindi niya nagagawa noon. Alam mo na, gusto niyang maramdamang proud sa kanya ang lolo mo, na hindi nasayang ang mga ginawa niya para lamang makapagtapos ng pag-aaral si Carmela. Dagdag pa nito na mas nagpadami sa mga gatla sa noo niya. Ano ang ibig niyo sabihin na nagagawa na niya mga bagay na hindi niya nagagawa noon, sister? Curious niyang tanong. Nako, ang mabuti pa ikaw na mismo umalam. Sige na, pumasok ka na at baka nangangawit na ang batang yun kahihintay sa'yo. Inilahad pa ni Sister Estella ang kamay nito sa pinto habang hindi nawawala ang malapad ng ngiti sa mga labi. Sige ho. Alanganin tumango si Luke. Hinintay niya munang umalis ang madre bago kumatok ng 3 beses sa pinto. Tuloy. Anang tinig na kagyat na nagpasikdo sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto hanggang sa tuluyan niyang bumukas. Nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa unahan habang nakasandig sa gilid ng lamesa, patalikod sa kinaroroonan niya. Una niyang napansin na may height nga ito at magandang pangangatawan. Bumagay sa kayumangging kulay nito ang suot na bestidang bulaklakin. Hanggang makalagpas tuhod yun at mahaba ang manggas. Halatang laki talaga ito sa pangaral ng mga madre. Mahaba ang tuwid na tuwid nitong buhok na inipitan ng isang puting ribo ng iba sa likuran, habang ang iba na may hinayaang nakalugay. Mr. Elizalde, ikaw na po ba yan? Surprise! Masiglang wika ng babae bago kumilos. Kinapa nito ang gilid ng lamesa saka humarap sa kanya na may ngiti sa mga labi. Pakiramdam ni Luke, sandaling nag-slow motion ang buong paligid. She literally took his breath away when he finally saw her face. Ni hindi niya nakuhang kumurap at nakatulala lang dito hanggang sa mag-sink in sa kanyang isip ang isang salita. Anghel. Yun talaga ang tamang description sa babaeng may maliit na muka, bilog ang mga mata na may malalantik na pilik, maliit pero matangos na ilong, mapupulang mga labi at may 2 malalalim na dimples. Hindi ko si Mr. Elizalde. Sino ka? Anitong unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi. At ang labis niyang ipinagtataka ay nang muli nitong kapain ang ibabaw ng lamesang natatakpan ng mga libro. Kilala kong amin ni Mr. Elizalde. Kailanman ay hindi siya nagpalit ng pabango niya. Yun pati ang sabi sa akin ni Mrs. Elizalde dahil siya mismo ang pumili niyon. Kilala mo lola ko? Sa wakas ay nakuha na rin magsalita ni Luke. Patuloy pa rin siya sa pagmamasid sa babae at ang una niyang napansin, parang hindi ito kumukurap. At nang makita niya kung ano bang hinahagip ng kamay nito, doon niya napagtanto ang lahat. She's blind. Sigaw ng isip niya. Hawak na sa mga sandaling yun ni Carmela ang panggabay nitong tungkod. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Ano ba tong napasukan ko? Kaya pala ganun ang itsura ng kanyang mga liham dahil hindi naman ito nakikita ang sinusulat. And I'm sure malaking pera ang ginastos ni Lolo para sa kanyang pag-aaral dahil espesyal ang babae. Lola? Sino ka ba? Salubong ang mga kilay na tanong nito. You already knew me. Narinig ko rin kay Sister Estrella kanina na palagi akong kinukwento ni Lolo sa inyo. So, I think I don't need to introduce myself, especially to you. Dinig na dinig niya ang pagsinghap ni Carmela. Pagkatapos, pinahaba nito ang tungkod at marahang naglakad patungo sa kinaroroonan niya. Sa palagay niya, ginagamit nito ang pang-amoy, ganoon din ang pandinig, para matukoy kung nasaan siya. Wala namang nakaharang sa daraanan nito kaya hinintay niya lang ang babae. Bukod doon, hindi talaga niya makuhang igalaw ang mga paa dahil sa mga natutuklasan. Ibig mong sabihin, ikaw si Luke? Tanong nito nang nasa harapan na niya. Nakatingin ito sa gawing kanan niya. Ako nga, at ikaw naman si Carmela. Hindi ito sumagot. Bumaling lang ito, eksaktong nakaharap sa mukha niya. Mas lalo siyang hindi nakagalaw nang iniangat nito ang isang kamay at idampi sa kanyang balikat. Patungo sa kanyang leeg, diretso sa kanyang baba, hanggang sa buo niyang muka. Wala itong pakialam sa ginagawa, basta ang alam niya, kinikilala talaga siya ng babae.
Subalit kakaiba ang hatid na damdamin ng ginagawa nito sa kanya. Para siyang posporong unti-unting nagliliyab. Bigla siyang lumayo rito. Parang hindi naman yata tama ginagawa mo, miss. Kinagat nito ang labi na lalong nagpasikip sa kanyang pantalon. For God's sake, Luke. Pigil-pigilan mo nga sarili mo. Sorry, hindi lang talaga ako makapaniwalang makakaharap na rin kita sa wakas. Tanging sa mga kwento lang kasi ni Mr. Elizalde kita naririnig at ini-imagine. Pero ngayon, naririto ka na nga. Totoong totoo. Naniniwala na talaga ako sa kasabihang may tamang panahon ng lahat ng bagay. At ito na yon. Ngumiti itong muli na halos ikatulala niya. And what do you mean by that? Alin? Yung sinabi mo na may tamang panahon sa lahat ng bagay. Yon? Usapan naman yun ng lolo mo. It's a secret. Secret? Pero bakit pakiramdam ko patungkol sa akin ang sinasabi mo? Not totally. Pero may kinalaman sa pagpunta mo dito. At ano naman yun? Sikreto nga. Ang kulit. Bakit hindi yata nabanggit sa akin ni Mr. Elizalde na may ganyang ugali ka? Lumabi pa ito na sa hindi niya malamang dahilan ay ikinangiti niya. Well, siguro. Ang gusto lang ipaalam sa inyo ni Lolo yung mga magagandang katangian ko. Para daw hindi niyo ako itaboy palabas. Nagulat si Luke nang bigla itong tumawa ng malakas. Hinampas pa siya nito sa braso na para bang nakakakita naman talaga ito. Now I know kung saan ka nagmana. Nakuha mo ang pagiging joker ng lolo mo. Teka, nasan nga pala siya? Nasa labas ba? Pwede mo ba akong alalayan? Gusto ko kasi siyang makausap. Napahagod ang isang kamay niya sa noo. Can we sit down first? Hawak ko rin kasi ang bilin mong pansin palabon at balot. Talaga? Sige, maupo muna tayo. Tila naman nakalimutan ng babae ang paghahanap sa lolo niya dahil sa kanyang daladala. At kahit papaano, ipinagpasalamat niya yon. Here, you may take a seat here. Inalalayan niyang makaupo ang babae bago siya naupo sa tabi nito. Salamat. Nasaan na pala ang pasalubong ko? Napailing si Luke. I didn't know na may pagka-impatient ka pala. Akala ko pa naman pasensyosa ka. Sinong may sabi? Ang lolo mo ba? Well, baka ayaw niya lang akong mapahiya sa'yo kaya ganun. Bakit naman? Secret. Again? Walang secret na sinasabi sa ibang tao kung hindi naman ang kausap mo tungkol sa secret na yun ang nagtatanong, okay? Oo na, hindi na ulit ako magtatanong tungkol sa secret niyo ni Lolo. Gusto mo na bang kainin tong pasalubong ko? Pag-iiba ni Luke ng usapan. Pwede sana kaso hindi itunuloy ni Carmela ang sinasabi. Kaso ano? Kumibot-kibot ang mga labi nito. Naka-side view ito kaya malaya siyang pagmasdan ng mukha nito. Kaso makalat akong kumain. Alam mo na. Ipinakita pa nito ang hawak na tungkod. Napatango-tango siya. Oo nga pala. Subuan na lang kita. Okay lang ba? Oo naman. Ano bang gusto mong unahin kainin? Pansit syempre. Baka kasi masira na yan kapag pinatagal ko pa. Ang balot naman luto na, di ba? Oo, pinaluto ko na. Ayoko namang maging sisiw ang mga to habang bumabiyahe ako. Ito naman pansit, pinasigurado kong hindi masisira. Kaya lang medyo malamig na to dahil may yelo tong lagayan. Paliwanag ni Luke. Okay lang. Sabik na rin naman ako matikman yan kaya walang problema sa akin kung malamig. Kung ipaiinit ko pa kasi yan sa kusina, tiyak na magtatagal tayo. Lalo pat maraming tao roon ngayon dahil nga may event. Isa pa, makakaabala rin tayo sa kanila. Pero hindi mo ma-enjoy ang lasa niya. Mas masarap kasi talaga kapag mainit to. Okay lang talaga. Huwag na tayong makigulo sa kanila. Huminga ng malalim si Luke. Sige na nga. Sandali lang, buksan ko muna to. Tahimik na naghintay ang dalaga hanggang sa makuha niya ang styro na may pansit. Pagbukas pa lang niya niyon ay agad na nag-react si Carmela. Ang bango ah. Tuluyan na siyang natawa. Teka lang naman. Hindi ko pa nga nabubuksan, nakanganga ka na kaagad. Ganun mo ba talaga to kagusto? Super gusto. Yan kasi ang palaging pasalubong sa akin ng lolo mo. Oo na, ito na. Say ah. Ngumanga naman ito. Pagkuway maingat na isinubo ni Luke ang pansit. Pwede bang magtanong? Anya habang patuloy nang inunguya ng babae ang laman ng bibig nito. Sunod-sunod na tumango si Carmela. Ilang taon ka na rito? Nilunok muna nito ang laman ng bibig bago sumagot. 20 years. 20 years?
Ang tagal na pala. At ibig sabihin may 15 taon na rin laging naririto si Lolo Anton. Dagdag pa niya sa isip. Oo, mula noong lumabas ako sa ospital pagkatapos namin maaksidente, dito na ako dumiretso. Hindi ba naikwento sa'yo ng lolo mo? Hindi eh. Wait, na-aksidente ka mo? Si Lolo bang nakabangga sa'yo? Hindi lang talaga masabi ni Luke kung anak ba ito ng lolo niya, kaya yun ang kanyang itinanong. Dinahandahan niya rin ang lahat dahil sa nakikita niya, malapit na malapit ito sa kanyang lolo. At ayaw naman niyang masaktan ng babae kapag nalaman nitong patay na ang taong nagsilbing liwanag nito. Para bang mas doble ang sakit na mararamdaman niya kapag nakita niya itong umiiyak. Nako, hindi si Mr. Elizalde ang nakabangga sa amin ng mga magulang ko. Hindi ko na ngayon halos matandaan dahil 6 years old lang ako noon. Ang sabi ni Mr. Elizalde, nakita raw nila ako ng apo niya. Ay, oo nga pala. Kasama ka nga pala nung time na yon. Sagot nito. Kasama ako? Oo. Hindi mo na ba maalala? Hindi eh. Ang kwento sa akin ng lolo mo, papunta raw kayo noon ng Baguio. Ikaw pa raw mismo ang nagpahinto ng sasakyan nyo. Tapos nakita mo raw akong umiiyak sa gilid ng daan, tuguan. Tapos sabi mo raw sa kanya, kawawa raw ang anghel. Kung pwede raw bang patahanin na ang anghel. Kung pwede nyo ba raw itong tulungan. Yun daw ang sabi mo, laki pang lungkot sa'yo mga mata. At dahil ayaw ng lolo mo na nakikita kang malungkot, ibinigay niya raw ang calling card niya sa mga unang rumisponde dun sa amin. Bilin pa niya na tawagan siya kaagad at balitaan kung ano ang mga nangyari. So yun, dun na nagsimula ang pagtulong niya sa akin at dito sa orphanage. Wala na kasi akong ibang pamilya bukod sa mga magulang ko. Kwento nito. Ganoon ba? Nga ka ulit, Carmela. Ani Luke na madali naman itong sinunod. Gusto niya ng sandaling katahimikan dahil hindi siya makapag-isip kung panay ito salita. Kaya habang umunguya si Carmela, pilit niyang inaalala sa isip ang mga sinabi nito. And yes, she's right. He and his grandfather witnessed the tragic incident when he was just 10 years old. Papunta sila noon ng Baguio, sa rest house nila kung saan siya tumutuloy ngayon. Awang-awa siya noon sa batang babae, na si Carmela pala, habang iyak to ng iyak. At hindi niya akalaing ganoon ang gagawin ng lolo niya. I almost got adopted by your grandfather, Luke. Hindi na nga lang ako pumayag, kasi sabi ko sa kanya, sapat na sa akin na tinutulungan niya ako. Muling wika ng kanyang katabi na wala ng laman ng bibig. Ibig sabihin, hindi ka niya anak? Anyang para lamang sana sa sarili pero narinig nito. Natawa si Carmela kaya muling napabaling dito si Luke. At sa tuwing makikita niya ang pagngiti nito, ang malalalim nitong dimples at ang nangingislap nitong mga mata, para bang ang gaan-gaan lang ng paligid. Parang nabubura lahat ng problema niya. Bukod doon, hindi niya rin nakikita sa babae ang kahit na anong lungkot o awa sa sarili dahil sa kalagayan nito. Ni hindi nga kapansin-pansin na hindi ito nakakakita, maliban na lang kapag hawak nito ang tungkod. Joker ka talaga. Syempre hindi. Hindi kami magkaano-ano ni Mr. Elizalde, no? He's my sponsor. But yes, siya na rin ang itinuring kong pangalawang magulang. At least ngayon malinaw na sa akin ang lahat. Pero teka, hindi ka ba talaga nakakakita? Liwanag at mga anino lang. Hindi ako nakakakita ng mga larawan o mukha ng tao. Bakit? Hindi ba halata? Bumaling to sa kanya, pero sa ibang direksyon naman nakabaling ang mga mata nito. Umiling si Luke. No, hindi halata. Palagi ka kasing nakangiti. Ganito ka ba talaga? Kasi kung palagi kong iisipin ang kalagayan ko, malulungkot lang ako. At kapag nalungkot ako, kaaawaan ko ang sarili ko. At ayokong mangyari ang bagay na yon. Dahil kahit hindi ako nakakakita, nakakarinig pa naman ako, nakakapagsalita, at higit sa lahat, nakadarama pa rin ako. Ito pa rin ang importante sa lahat. Itinuro nito ang tapat ng dibdib. Ang puso pa rin ang pinakamahalagang parte ng katawan at pagkataon natin, Luke. Ang pusong hindi marunong magtanim ng galit at sama ng loob. Ang pusong marunong umunawa at magpatawad. Ang pusong marunong tumanggap. At ang pusong marunong magmahal ng tapat at totoo. Saka nagpapasalamat pa rin akong nabuhay ako kahit hindi ako nakakakita. Kasi hindi ko itinuring nakakulangan ako pintasan ng aking sitwasyon. Mas tamang sabihin na ito ang lakas at inspirasyon ko sa lahat ng sandali. Hindi mapigilan ni Luke ang pagsilay ng isang matamis na ngiti sa mga labi.
Now I know kung bakit sa tingin ko gustong-gusto ka ni Lolo. Dahil madaldal ako? Hindi. Dahil kahit nasa ganyang kang sitwasyon, positibo pa rin ang pananaw mo sa buhay. At ang gaan mong kasama. Para kang hangin na binubuhat ang lahat ng mabibigat na pasanin sa buhay. Para kang Liwanag, kagaya ng araw. Madali nitong dugtong sa sinasabi niya. Oo na, palagi nga sinasabi sa akin yun ng lolo mo. well, totoo naman. You're like a ray of sunshine that could make everyone smile. Kahit hindi ka magsalita, kahit ngiti mo lang ang makita ng mga tao, ngingiti at ngingiti pa rin sila. Parang ako ngayon. So, ibig sabihin nakangiti ka ngayon? Yes, and that's because of you. Napangiti rin ito ng malapad. Thanks for the kind words. Ang sarap lang sa pakiramdam na may nakakausap akong ganito ngayon. Kasi alam mo na, hindi sila kasing daldal ko. Bawalin sa mga madre eh. Kung ang mga bata naman, madali kaming pagagalitan kasi maingay. At least I made a purpose. Well, of course, lahat naman tayo merong purpose sa isa't isa. And speaking of purpose, nasan na ba si Mr. Elizalde? Namimiss ko na kasi siyang kakwentuhan eh. Sandaling nag-isip si Luke. Ayaw niyang magsinungaling sa babae. Pero ayaw rin naman niya itong malungkot. Hindi ko siya kasama eh, pero huwag kang mag-alala. One of these days dadalhin kita sa kanya. Tanging nasabi niya. Ay, okay. Lumabi ito pagkuway nagkibit ng mga balikat. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa niya bago ito muling sinubuan. Lolo, what was your real intention on keeping her? Ano ba talaga ang sekreto niyong dalawa? Tanong ni Luke sa sarili habang patuloy sa pakikipagkwentuhan kay Carmela. At pagkatapos niyon, ilang oras pa siyang nanatili sa orphanage bago nagpaalam. Ngunit nangako siya kay Carmela na babalik din. Hindi nga lang siya nagbigay ng araw kung kailan dahil ayaw niyang paghintayin ng dalaga. Isa pa, may gusto rin siyang alamin. Pagbalik ni Luke sa rest house nila, agad niyang tinawagan si Attorney Lazaro, ang abogado ng kanilang pamilya. Hindi kasi siya patatahimikin ng mga naging kwento ni Carmela. Nalaman niyang hanggang sa kasalukuyan ay sinusuportahan pa rin ng lolo niya ang orphanage. Bukod doon, nahihiwagaan siya sa sinasabi nitong sikreto. At kung hindi niya matawagan ng ama, ang abogado lang ang makakasagot sa mga katanungan niya. Luke, iho, kamusta? Napatawag ka? Masiglang bungad ni Attorney Lazaro nang sagutin nito ang kabilang linya. Ayos naman ho, attorney. May tatanong lang ho sana ako sa inyo kung hindi ho ako nakakaabala. 8:00 na yun ng gabi at baka nagpapahinga na ito. Hindi naman, iho. Ano ba ang sadya mo? May problema ba sa kumpanya? May bago ka bang kliyente o supplier na kailangan ng ating tulong? Nako, hindi po yun ang sadya ko, attorney. Gusto ko lang pong malaman ng tungkol sa orphanage na sinusuportahan ni Lolo dito sa Baguio. Gusto kong malaman kung alam niyo tungkol kay Carmela. Oh, si Carmela? Yeah. I knew that young lady. Bakit mo na itanong? Nito, halata nga sa tinig na kilalang-kilala ang babae. Kilala niyo ho? Ibig sabihin may inihabilin ho talaga si Lolo bago siya namatay? Oo, iho. And I'm sure dahil ikaw na ngayon ang CEO ng Eluze, tiyak na nakatanggap ka na ng liham mula sa kanya. And you said you're in Baguio, right? Nakita na ba kayo? Teka lang ho. Medyo hindi ko ho kayo nasusundan, attorney. Ibig ko bang sabihin nito, alam din ni Daddy ang tungkol kay Carmela? Of course! Si Lolo Anton mo pa mismo ang naghabilin sa Daddy mo kay Carmela. Yan ang isa sa kahuli-hulihang request ng Lolo mo. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ni Luke. Hindi talaga niya makuha ang sinasabi ng may edad na abogado. Hiniling ng Lolo mo sa iyong ama at sa akin na rin na panatilihing sekreto ang lahat ng to hanggang sa ikaw na mismo mamahala sa Eluze. At ngayon ngang nakakilala na kayo ni Carmela, panahon na siguro para malaman mo ang huling request ng lolo mo. Sabi pa nito. Ano naman ho yun? And please don't tell me na hiniling ni Lolo na ipakasal ako kay Carmela, na ang mamanahin ko ay nakasalalay sa kanya. That's ridiculous. Aniya na madali ring tinutulan ng kanyang puso't isip. Dahil kung may babae man siyang gugustuhin makasama sa hinaharap, mas pipiliin naman niya si Carmela kaysa sa mga babaeng kilala niya. Dahil sa pagiging natural at positibo nito. Isang malakas na tawa ang narinig niya mula kay Attorney Lazaro. No, Luke. Hindi yan ang hiniling ng lolo mo. Well, naikwento niya sa akin na gustong-gusto niya si Carmela para sa'yo dahil napakasimpleng babae raw nito.
na hindi raw mahirap patawanin. Ngunit sabi rin niya, hindi siya kailanman magiging hadlang kung kaligayahan mo ang nakataya. Nasa sa iyong mga kamay pa rin daw ang pagpili ng kakasamahin mo sa habang buhay. Sabi nito mula sa kabilang linya. Kung hindi ho tungkol sa pag-aasawa, ano ho ba talagang kahilingan ni Lolo? Do you know that Carmela might be able to see the true beauty of our world again? Napaunat si Luke sa kinauupuan. Really? Bakit hindi niya nabanggit sa akin kanina? I mean, tinanong ko siya kung nakakakita pa ba siya. Ang sabi niya lang liwanag at anino, pero hindi muka. Yes, she's right. She got a traumatic cataract from the accident. At ang sabi ng doktor na tumingin sa kanya, malaki pa ang tsansang makakita siya kung mauoperahan siya. Bakit hindi pa siya nagpapa-opera? That's because of you. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ako? Bakit ako? Ang kwento ng lolo mo, noon pa niya sinabihan si Carmela na magpa-opera. Kaso ayaw nito dahil malaki raw ang gagastusin. Tama na raw na nakapagtapos ito ng pag-aaral sa tulong ng lolo mo. But you know your grandfather, hindi siya titigil hanggat hindi nagagawa ang kanyang gusto. That's when they made a bet. Kapag nagpakita ka sa orphanage, doon palang papayag si Carmela na magpa-opera. Oh, that's it. Alam kong hindi ka maisama noon ng lolo mo, iho, dahil sa ibang bansa ka nag-aaral. Noong umuwi ka naman, natuon na sa training mo sa negosyo ninyo ang iyong atensyon. Plus namatay na rin ang lolo mo. Bakit hindi sinabi ni Daddy sa akin? Di sana noon pa magaling na si Carmela. Bahagya pang nakaramdam ng inis si Luke sa kanyang ama dahil tumagal pa ang paghihirap ng dalaga ng 5 taon. You're not listening, iho. Sinabi ko na kanina na hiniling ng lolo mo sa amin ng iyong ama na panatilihing sikreto ang lahat na hanggang sa ikaw na mismo ang makadiskubre ng lahat. Hanggang sa ikaw na mismo ang maging CEO. Paano kung sa edad na 40 pa ako naging CEO? Ibig sabihin ganoon pa katagal mananatili sa dilim si Carmela? Matagal na hindi sumagot si Atty. Lazaro hanggang sa marinig niya ang pagtaltak nito. Hearing your reaction right now, parang gusto ko nang paniwalaan ng lolo mo. And what is it? That Carmela really is a charmer, and you got hooked by her. At sinundan nito iyon ng mataginting na halakhak. Napailing si Luke. Para na rin ang lolo niya ang abogado dahil matagal na rin ito sa kanilang pamilya. Attorney, ano nga? Inis na untag niya rito. Alright. Your father and your lolo had an agreement that your father will be the temporary CEO of Eluze until you're ready. Ikaw talagang inaasahan nilang pareho na mamahala sa kumpanya nyo. At alam nilang dalawa, lalo na ng lolo mo, na hindi magtatagal ang usapan nilang yun. Dahil mula bata, ang Eluze na ang playground mo. So, kaya ganito ang kinalabasan ng lahat. Paliwanag nito. Nabuntong hininga na lang siya. Ibig sabihin, handa na talaga ang lahat sa operasyon. May doktor, ospital at pera na rin. Si Carmela na lang ang hinihintay, na siya namang naghihintay sa akin. Exactly. At ngayong nagpakita ka na, hindi na siya makakatanggi pa. A promise is a promise. But she didn't know that Lolo is dead. Paano kapag nalaman niya ang totoo? Problemadong wika ni Luke. Well, ikaw na ang bahala sa bagay na yan. Nakita mo na siya, nakausap. Ikaw lang ang makapagsasabi kung anong ugali meron siya. And by the looks of it, may paninindigan si Carmela. At may katigasan din ang ulo minsan. Okay, attorney. I'll do my best to persuade her. Please do. Kasi sayang ang batang yun. Ang alam ko pa, magna cum laude siya nung magtapos ng Bachelor in Special Needs Education and Music. At kung magkakaroon ng pagkakataong makakita siyang muli, mas lalawak pang oportunidad para sa kanya. Mas marami siyang matuturuan. I'll take that in mind. Salamat, attorney. Napatingin na lang sa kawalan si Luke pagkatapos makipag-usap sa abogado. Ngayon, hindi na lang ang pag-alam sa katauhan ni Carmela ang kailangan niyang gawin. Dahil mula sa mga sandaling yon, inaako na niya ang responsibilidad sa babae. Malapad ang ngiti ni Carmela habang inililikpit ang mga librong ginamit ng mga bata kanina. Dahil nasa ampunan sila, walang istriktong araw ang pagpasok. Kahit Sabado meron. Hindi naman kasi yun kukonsumo ng napakahabang oras. Para sa language and literature, 1 hanggang 2 oras lang ang itinatagal niyon. Sa music naman, nahilig ng lahat, inaabot sila minsan ng 3 oras. Pagkatapos niyon, free time na. At kapag free time niya,
Alinman sa nag-aayos siya ng classroom nila, tumutulong magbantay o makipaglaro sa mga bata. Mela, napalingo siya kung saan nanggula ang tinig. Po, Mother Remedios? Ngumiti siya rito, kahit hindi siya nakakakita. Ang pagtanda sa tinig ng mga nasa paligid niya ang isa sa paraan sa pagkailala niya sa mga ito. Idagdag pa roon ang kung paano maglakad ang isang tao, o kaya naman ay ang amoy ng mga to. Naramdaman niya ang paglapit nito. Gusto ko lang malaman kung ano ang plano mo. Tungkol po ba yun sa pagpunta ni Luke dito? Kahapon, maghapang naroon ng lalaki. Nakisaya to sa kanila, bukod sa mas naging okupado ng oras nila ang pagkakwentuhan. Yes, she was really waiting for that moment. She was waiting to hear his voice, to smell his scent, to hear his laughter, and to feel his warmth. At nang mangyari ang lahat ng yon, natanto niyang tama si Mr. Elizalde. Hindi nga ito mahirap magustuhan, dahil ang totoo, nagkukwento pa lang ang matanda noon tungkol kay Luke, ay ganoon na ang nararamdaman niya. Gusto na niya ang lalaki. Buhay na buhay kasi ito sa imahinasyon. At sa loob-loob niya, kung may lalaki siyang papangarapin, si Luke yun. Kaya kahapon, kahit hindi niya ito nakikita, ibang-iba talaga ang damdaming hatid ng presensya nito sa kanya. Para bang may nagliliparang paru-paro sa kanyang tiyan kapag magsasalita ito. At kapag naman hahawakan siya ng lalaki, para naman siyang nakukuryente. Hindi rin niya maawat ang kanyang puso sa mabilis nitong pagtibok. Animoy nakikipaghabulan siya sa mga bata kung makakabog yun. Oo, Iha, yun na nga. Hindi ba may usapan kayo ni Mr. Elizalde? Wika ni Mother Remedios. Opo, at hindi ko po yun nakakalimutan. Kaya po pagpunta niya ulit dito, sasabihin ko pong magpapa-opera na ako. Talaga? Baka sa tinig ng kausap ang kasiyahan nito. Napangiti si Carmela. Opo, nangako po ako kay Mr. Elizalde kaya tutuparin ko po yun. Naramdaman niya ang paghawak ni Mother Remedios sa kamay niya at ang masuyo nitong paghaplos doon. Salamat naman anak. Salamat at hindi pa rin nagbabago ang isip mo. Masaya ako sa desisyon mo. Masaya ako na makakakita ka na. Salamat po. Basta po kapag bumalik si Mr. Elizalde, sasabihin ko po sa kanya ang pasya ko. Bakit hindi mo na lang kaya tawagan? Naku, wag na ho. Alam naman po natin kung gaano siya kaabala sa Maynila. Maghintay na lang po tayo rito. Kung sa bagay. Pero, Carmela, naputo lang sasabihin ni Mother Remedios sa tinig na yun ni Sister Estella. Mother Remedios, naririto po pala kayo. Anito? Oo, may kailangan ka ba kay Carmela? Tanong ng Madre Superiora. Gusto ko lang hong sabihin nariyan po ulit ang apo ni Mr. Elizalde. Imporma ni Sister Estella. Si Luke po? Hindi na naman mapigilan ni Carmela ang pagsikdo ng dibdib. Oo, nasa labas siya. Kakausapin raw pati si Mother Remedios. Ganoon ba? Patuloyin mo. Anong superiora? Sige po, Mother. Naramdaman ni Carmela ang papalayong mga yabag ni Sister Estella. Pagkatapos, muli siyang nakarinig ng papalapit na mga yabag. Magaan yun, halatang nananan siya. Luke? Hindi na nakatiis na tanong niya. Naamoy na rin niya ang pabango nitong agad tumatak sa isip niya. Lalaking lalaki kasi yun. Ako nga, magandang hapon po, Mother Remedios. Carmela. Magalang nitong bati. Magandang araw din naman, iho. Maupo muna tayo. Ani Mother Remedios. Marahan siya nitong inilalayan patungo sa upuan. Ano bang maipaglilingkod namin sa'yo, iho? Naikwento na po sa akin ni Lolo ang usapan nila ni Carmela. At sa palagay ko po, ako lang ang hinihintay niya para makapagpo-opera siya ng kanyang mga mata. Kaya po ako narito ay para itanong kung pwede ko pong isama pabalik ng Maynila si Carmela bukas na bukas din. Naipahanda ko na pong lahat-lahat mula sa ospital at ang medical team na mag-aasikaso sa kanya. Si Carmela na lang po talaga ang hinihintay. Paliwanag ng lalaki. Matagal na katahimikan ang namayani sa kanila. Bago muling nagsalita si Mother Remedios, dama rin niyang sa kanya ito nakatingin. Carmela, anong desisyon mo anak? Huminga siya ng malalim. Gaya po ng sabi ko, tutupad po ako sa usapan namin ni Mr. Elizalde. Kung gusto na po niya akong lumuwas, sa inyo po ako magpapaalam kung papayagan niyo ako, bilang kayo po ang isa sa itinuturing kong mga magulang. Abay, oo naman anak. Sino ba naman ako para hadlangan ng kakayahan mong makakita?
Matagal ko na nga itong hinihiling sa Panginoong Diyos at sa wakas magkakatotoo na. Luke, iho, may tiwala naman ako sa iyo at sa pamilya mo. Alam kong noon pa man ay pawang para lamang sa ikabubuti nitong si Carmela ang iniisip ng lolo mo. Kaya ngayon, sa iyo ko na ipagkakatiwala ang aming dalaga. Huwag po kayong mag-alala, Mother. Sisiguraduhin ko po sa inyong ibabalik ko siya rito dala ang liwanag na matagal na ninyong inaasam para sa kanya. Napangiti siya sa narinig. Naramdaman din niya ang pagpisil ni Mother Remedios sa kanyang palad. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa buong pamilya niyo, iho. Lalong higit sa kabutihang loob ng lolo mo. Wag na wag mo kakalimutang ipaabot ang pasasalamat namin sa kanya, ha? Sabihin mo rin na palagi namin siya pinagdarasal dito. Maraming salamat din po. Asahan po ninyong makakarating lahat ng sinabi niyo sa kanya. Salamat din kung ganoon. Bueno, maiwan ko na muna kayong dalawa. Carmela, ikaw na ang bahala kay Luke, ha? Bilin pa nito sa kanya. Opo, Mother. Naramdaman niya ang muli nitong pagpisil sa kanyang palad bago ito tuluyang umalis. At nang maiwan sila ni Luke doon, binalot ng katahimikan ang buong silid-aralan. Ang mabuti pa siguro ay mag-impake ka na ngayon dahil isasama na kita pabalik sa rest house. Doon na muna tayo magmumula. Basag ng lalaki sa katahimikan nila. Kailangan ba talagang bukas na agad? Hindi ba pwedeng sa isang linggo? O kaya sa isang araw? Carmela, bakit mo pa patatagalin ang isang bagay? Kung pwede mo naman tong gawin ngayon at bigyang solusyon. Natatakot ka ba sa kahihinatnan ng lahat? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi mo naman maaalis sa akin ng bagay na yan. Kahit pa anong sabi mo na napaka-positibo ko. Kahit pa anong sabi ko sa sarili ko na magiging maayos lang ang lahat. Natatakot pa rin ako. Dahil baka sa halip na makakita ako, tuluyan na ako mabulag. Naramdaman niya ang paglapit nito at ang paghawak nito sa kanyang braso. Hindi mangyayari ang sinasabi mo dahil hindi ko inahayaang mangyari. Gagawin ko lahat para lang makakita ka. Trust me. Ang malambing na tindig na yun ni Luke ang tuluyang bumuwag sa takot na namamahay sa puso ni Carmela. Kaya naman, walang pag-aalinlangang tumango siya. So, halika na. Samahan na kita sa kwarto mo para makapag-impake ka na. Sige. Nang araw ding yun ay sumama siya kay Luke. Tumigil muna sila sandali sa rest house ng mga ito na kahit hindi niya nakikita ay masasabi niyong malinis dahil sa mabangong paligid niyon. Pagkatapos, hating gabi ay bumaba na sila ng Maynila para daw mas mapabilis ang kanyang operasyon. Sa ospital na sila tumuloy ni Luke at dahil wala naman na nga siyang ibang pamilya, ang lalaki mismo ang tumayong guardian niya. Si Mr. Elizalde sana, kaso ang sabi nito ay may inaasikaso raw sa ibang lugar kaya hindi na lang niya ipinilit ang nais. Mas gusto naman niyang kapiling ang lalaki dahil sa nag-iisang dahilan. Nagagawa nitong patawanin siya kahit sa mga simpleng bagay. So here's the full treatment plan of Miss Rivera, Mr. Elizalde. We will be doing a simultaneous bilateral cataract surgery today to remove the damaged lens and replace it with an artificial intraocular lens. Ibig sabihin nito, sabay naming ooperahan ng iyong mga mata, Miss Rivera. Dalawa kami ni Dr. Lucero na gagawa nito. Base na rin kasi sa resulta ng mga isinagawang lab test sa iyo kanina, wala namang magiging problemang ganitong klase ng operasyon. You're healthy as a bull. Wika ng lead doctor niyang si Dr. Capistrano na ikinangiti niya. However, because your injury was from years ago, each eye will take an hour or so. But rest assured that the successful rate of your operation is high. Pagkatapos, pwede ka na umuwi. Pero dahil mas pinili ni Mr. Elizalde na dumito ka muna for at least 4 days or so, which is a good decision, you will be under monitoring within the first 24 hours after surgery, and wearing an eye patch is a must. Then for your day 1, pwede na nating alisin ang eye patch mo sa umaga. But you must wear it at night to avoid dust. That's for a whole week. There will be also a mild discomfort, but this is normal. Isa pa, bawal na bawal mo ring kasutin ang iyong mga mata, o kahit na hawakan man lang ang mga to. May nurse na mag-a-assist sa'yo para sa paglalagay ng gamot, kaya wag na wag kang mahihiyang tawagin siya kapag may nararamdaman kang kakaiba. Nauunawaan mo ba mga sinabi ko? Patuloy ni Dr. Capistrano. Yes po, Doc. Sagot niya. Naroon sila sa silid na kinuha ni Luke para sa kanya at kausap nilang dalawa ang medical team na mag-aasikaso sa kanya.
Alam ni Carmela na hindi birong halaga ang magagastos sa operasyong yun. Pero nagbigay siya ng salita. At masama ang hindi yun tuparin kahit pa nga nahihiya siya. Napilit niyang itinatago. So after the surgery, kailan naman namin malalaman kung may progress ba ang paningin niya, Doc? Tanong ni Luke. For the first week, magiging sensitibo pa sa liwanag ang mga mata ni Miss Rivera. Pero 2-3 days, magkakaroon na ng improvement ang paningin niya. Malabo pero nakakaaninag na siya. Then, pagdating ng 2nd to 4th week, magiging malinaw na ang vision niya. Magbabawas na rin tayo ng gamot hanggang sa sumapit ang ika-6 na linggo at good as new na ulit ang lahat. We will require her to wear eyeglasses for protection. But note that her full recovery will take at least 3 months. That is if without any complications or discomforts, and her vision is stable. Sagot ng doktor. Alright, thank you, Doc. Narinig niyang wika pa rin ni Luke. Naramdaman din niya ang paggagap ng kamay nito sa kanya at ang marahan nitong pagpisil doon. You're welcome. Tutuloy na kami para mag-prepare. Sige po, Doc. Nang makaalis sa mga kausap nila, ilang beses na narinig ni Carmela ang malalim na paghinga ni Luke. Parang mas ninenervyos ka pa sa akin biro niya. Of course, sino ba namang hindi? Angin nito na ikinangiti niya. Don't worry, narinig mo naman ang sinabi ni Dr. Capistrano. Magiging successful ang operasyong to. I know, dahil hindi ko naman papayagang hindi. Ayoko namang bumangon si Lolo at puntahan ako. Napakunot ang noo niya. Anong sinabi mo? Ha? May sinabi ba ako? Oo, meron. Sabi mo babangon ng lolo mo. Bakit? Ayun. Ang ibig kong sabihin, baka puntahan pa ako at mapalo sa puwet. Sinundan pa nito yun ng pagtawa na halata namang pilit lang. Hindi umimik si Carmela. Dama niyang wala sa kanya ang paningin ng lalaki, kaya malakas ang kutob niyang may inililihim to sa kanya. Mula kasi noong hindi na siya makakita, mas lumakas ang ibang senses niya. Pero hahayaan niya muna si Luke sa ngayon dahil may operasyon siyang kailangang paghandaan. Ngunit pagkatapos niyon, hindi niya to titigilan hanggang hindi niya ito napapaamin. Halos hindi makatulog si Luke habang hinihintay na magising si Carmela. Tapos na itong operahan at ang sabi ng nurse, mga 3 hanggang 4 na oras pa bago ito magising dahil mas pinili nitong sumailalim sa general anesthesia. Subalit hindi niya maunawaan ng sarili kung bakit hindi mawala-wala ang kabang nararamdaman. Because for him, waiting like that felt like a lifetime. Exaggerated pero basta, iba talaga itong tumama sa akin. Para akong isang asawang hindi mawala-wala ang takot sa dibdib. Anya sa isip habang hindi binibitiwan ang kamay ni Carmela. Naisip niya rin, baka tama ang sinabi ng mga kaibigan niya dahil naikwento na niya sa mga ito ang lahat. Baka nga sa sandaling panahon na nakapalitan niya ito ng liham at nakilala, ay tinamaan na rin siya ng pana ni Cupido. Hindi naman kasi mahirap magustuhan si Carmela. Luke? Napalingon siya sa dalaga. Nakita niyang gumalaw ang ulo nito kaya madali siyang tumayo. Carmela, nandito ako. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Nauuhaw ka ba? Sunod-sunod niyang tanong. I'm fine. Medyo nauuhaw lang. Sandali lang. Binitiwan muna ni Luke ang kamay ni Carmela bago binuksan ang mineral water na nasa side table. May kasama yung straw na inalisan muna niya ng plastic bago dinala sa harapan nito. Open your mouth, Carmela. Masuyong mando niya. Sumunod naman to. Napangalahati nito ang laman ng bote bago umayaw. Hindi ko na ba kailangan tumawag ng nurse o doktor? Sigurado ka bang okay ka lang? Oo, ayos lang ako. How about food? Do you want to eat something? Napangiti ito. Tigilan mo na nga ang pagiging aligaga. Daig mo pa ang asawa ko eh. Natigilan si Luke. Alam niyang hindi nakikita ng babae ang ekspresyon niya, pero pinaseryoso niya yon. You're my responsibility now, Carmela. Sa akin kay binili ni na Mother Remedios at ayoko namang sumira sa usapan namin. Kagaya mo, may isang salita rin ako. Lumabi ito. Ito naman, para nagbibiro lang. I just wanted you to feel calm. Oo na, pero lagi mong tatandaan na pagdating sa'yo, sa kalusugan mo o kaligtasan mo, wala akong pakialam kahit mapagod o mapuyat ako. Ang mahalaga, ayos ka. Matamis itong napangiti, at ayun na naman ang pagsikdo ng dibdib ni Luke. Salamat. Salamat sa pag-aalaga at pag-iintindi mo sa akin. Tatanawin ko ng malaking utang na... No,
I don't want to hear that word, Carmela. Wala kang utang na loob sa akin o sa kahit na kanino. Dahil deserve mong magkaroon ng panibagong pag-asa. Deserve mong muling makita ang kagandahan ng mundong matagal na pinagkait sa'yo. Deserve mo ang lahat ng blessings na to. Dahil mabuti kang tao. Yan ang pakatandaan mo. Huminga to ng malalim. Okay, wala na akong sinabi. Ayoko namang makipagtalo pa sa'yo dahil baka iwanan mo ako rito. Mahirap na, wala pa naman akong pera. Pabirong wika nito. Napangiti naman siya. Yan ang hinding-hindi mangyayari. I will never leave you from now on. I promise. Totoo yon dahil sabay nang nagdesisyon ang kanyang puso't isip sa mga sandaling yon. Hinding-hindi niya ito iiwan. Sisiguraduhin niyang magiging masaya ito habang buhay. Pakiramdam ni Carmela ang bagal ng oras. Inip na siya sa paghihintay na matapos ang 24 oras. Yun na kasi ang hudyat na aalisin ang kanyang eye patch at excited na siyang makakita ng iba't ibang kulay. Excited na rin siyang makita ang mukha ng lalaking madalas ay laman ng kanyang isip. Si Luke. Carmela. Malambing na tawag ng lalaki nang pumasok ito sa silid na kinaroroonan niya. Naramdaman niya ang paglapit nito. Luminga siya kung saan nanggaling ang tunog. Okay na raw ba? Pwede na ba nating alisin? Ano bang oras na? Ay nako, alam ko makulit ka at madaldal pero hindi ko alam na ganito ka pala kakulit. Ano nga? Kulit talaga. Pahintay na lang po sandali dahil may kausap pa sa labas si Dr. Capistrano. He'll be here any moment. Malapad na napangiti si Carmela. Thanks, Luke. Salamat sa pag-iintindi mo sa akin. Manang-mana ka talaga sa lolo mo. Hindi niyo ako pinabayaan. Sus, ayan ka na naman. Nakailang sabi ka na ba niyan sa akin? Naririndi na ako. Sige ka, hindi kita patutuluyin sa bahay ko. Di wag. Kunwari ay nagtatampong umingos siya rito. Ikaw naman, hindi na mabiro. Naramdaman ni Carmela ang paghawak nito sa kamay niya. Alam mo, kahit habang buhay ka pang tumira sa bahay ko, walang problema. Mas gusto ko pa nga yun eh. Natigilan siya. Kagaya kahapon, hayon na naman ang lalaki sa makahulugang mga salita nito. At syempre, ang makulit niyang puso, kilig na kilig naman. Buong buhay niya ay nasa bahay ampunan lang siya. Kaya bago sa pakiramdam niya ang pinaparamdam ni Luke. Nga lang, natatakot siyang masanay. Alam kasi niyang may hangganan din naman ang mga ginagawa nito sa kanya. Bakit? Aampunin mo ba ako? Pabirong sabi niya, pero ang totoo, may gusto talaga siyang marinig mula rito. I won't. Ayokong ampunin ka. Bakit naman? Matagal na hindi sumagot ang lalaki, at pakiramdam niya, hindi na siya humihinga pa sa mga sandaling yon. Dahil ayoko. Anito. Bakit nga? May 34 anyos bang nag-aampun ng isang 26 anyos na tao? Lalo na kung isang babae. Kung asawa, baka pa. Asawa? Oo, asawa. Bakit? Hindi ba ako pwedeng mag-asawa? Naman sumeryoso ka nga, Luke. Seryoso kasi ako nagtatanong. Reklamo niya. Para kasing sasabog na ang kanyang dibdib sa tindi ng kabang nadarama. Kahit sino atang babae ay pangarap maging asawa lalo na ng ganitong kabuting lalaki. Hindi man niya nakikita ang mukha ni Luke, ayos lang dahil kalooban naman ito ang mas mahalaga sa kanya. Hindi ba ako seryoso sa lagay na to, Carmela? Hindi nga ako nakatawa eh. Angil naman ito. Hindi nga. Ako kaya ang tinutukoy natin dito at hindi ibang tao. Kaya umayos ka. Maayos naman ang sagot ko ah. Di ba pwede ka rin mag-asawa? Bata lang po kasi ang inaampon. Ano namang ibig mong sabihin na pwede ako mag-asawa? Narinig ni Carmela ang malalim na pagbuntong hininga ni Luke. Carmela, alam kong iba ang lugar na kinalakihan mo. Lumaki ka sa pangaral ng mga madre, kaya hindi ko pwedeng magpadalos-dalos sa desisyon mo. Ayaw kong magdedesisyon ka dahil sa bugso ng damdamin mo. Sabi mo nga, importante ang puso na tapat at totoong nagmamahal. Tanong ko, naranasan mo na bang magmahal at mahalin pabalik ng isang lalaking gagaya ko? Umiling siya. Hindi pa. Kaya nga, kaya ayaw ko ring madaliin ka. Kahit alam kong espesyal ka sa akin, hindi ko pa rin gustong samantalahin ng pagkakataong to. Lalo pat nung isang araw lang tayo nagkita. Ibig mo bang sabihin, higit pa sa level ng pagiging magkaibigan ng turing mo sa akin? Oo, Carmela. Dahil mula nang makita kita at malaman ko ang totoo, I made clear to myself that from the moment onwards,
hindi na ako mawawala sa tabi mo. At correction, wala naman tayong usapan na maging magkaibigan. We're like acquaintances, still stranger to each other. Kaya kung kukulitin mo ako kung aampunin kita, hindi ang sagot ko. Dahil higit pa rin ang gusto ko. Kaya lang din, hindi pa pwede. Mahabang tura ni Luke. Bakit naman? Marami ka pa kasing hindi nalalaman, Carmela. Ayokong sa bandang huli magsisi ka lang. Gusto ko ring magkakilala pa tayo ng husto. Pero mabuti ka namang tao. Yeah, sabi nila at sabi mo. Pero gusto ko makita mo muna kung sino talaga ako. Hindi pa rin sapat ang nararamdaman mo lang. Mas matibay pa rin kung nasasaksihan mo lahat ng ginagawa ko. Para hindi ka nagdududa. Para hindi ka na nagtatanong. Para damang-dama mo ang sinseridad ng mga sinasabi ko. Tumango-tango si Carmela. Dama ang matinding katawaan sa dibdib dahil sa mga narinig. Ikaw ba? Ano ba nararamdaman mo, Carmela? Huminga muna siya ng malalim bago itinapat ang isang kamay sa kumakabog na dibdib. Ang sabi nito, gusto rin kita, Luke. Kaso sabi mo nga, kailangan ko munang makita ang lahat para malaman ng totoo. Pero para sa akin, totoo ka. Tapat at sincero sa mga binibitawan mo mga salita. Ngunit, kagaya ng sabi ko noon, may tamang panahon para sa lahat ng bagay. Makakapaghintay ka naman, hindi ba? Of course. Naramdaman niya ang pag-angat ng kamay niyang hawak pa rin nito at ang paglapat ng mainit nitong mga labi roon. Para tuloy may mga dagang naghabulan sa dibdib niya sa sobrang kilig. I'll wait for you when the time is right, Carmela. Sa ngayon, mag-focus muna tayo sa pagpapagaling ng paningin mo. Wika pa nito na sinundan ng 3 beses na pagkatok sa pinto. Bumukas yun. Good afternoon, Mr. Elizalde, Miss Rivera. Kamusta ang pakiramdam mo? Any discomforts? Tanong ni Dr. Capistrano nang bumukas ang pinto. Wala naman po, Doc. Sagot ni Carmela. Naramdaman niya ang paglapit nito. Ready ka na ba, Iha? Tanong pang muli ng doktor. Naku, Doc, kanina pa po yan excited. Kanina pa rin siyang tanong ng tanong kung kailan ba aalisin ang iPatch niya. Mabilis na sagot ni Luke na ikinatawa ng doktor. Pakapa naman niyang hinampas ang kamay ng lalaki. Alright, alisin na natin yan kung kanina ka pa nangungulit. Narinig niya ang pagtayo ni Luke upang bigyan ng puwang ang doktor sa gilid ni Carmela. Saan ka pupunta, Luke? Madali niyang tanong. Bahagya siyang nakaramdam ng takot. Don't worry, nilipat lang ako sa kabila para maluwag si Doc dito at ang nurse. Pagkasabi niyon ay lumipat na nga ito sa gawing kaliwa niya. Pagkatapos, ang natitiyak niyang humawak sa kanyang muka ay si Dr. Capistrano. Ready? Tanong ng doktor. Tumingin si Carmela sa gawing kaliwa niya. I'm just here, Carmela. Naramdaman niya ang muling paghawak ni Luke sa kamay niya. Huminga siya ng malalim. Ready na po ako, Doc. Nang maramdaman niya ang dahan-dahang pagtanggal ni Dr. Capistrano ng bendang nakapaikot sa kanyang ulo, unti-unti ring lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. At para maibsan yon, humawak siya ng mahigpit kay Luke habang nakapikit ang kanyang mga mata. It took a while when she felt that even her eye patch was removed. Now open your eyes slowly. Instruction ni Dr. Capistrano. Sumunod naman si Carmela. Unang bumungad sa kanya ay ang kulay puting liwanag, kaya muli siyang napapikit. Slowly lang. Huwag mong biglain yung sarili mo. Sabi naman ni Luke. Bumaling siya sa gawin nito. Muling huminga ng malalim. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Try to relax. Normal lang na kulay puti ang makikita mo sa umpisa. Ani Dr. Capistrano. Okay po. 1, 2, hanggang 3 beses siyang kumurap. Kalaunan, unti-unti nang nagkakaimahe ang taong nasa harapan niya. Luke? Yes, ako nga to. Nakita niyang tumango ito at ngumiti. Naramdaman na lang ni Carmela ang pagtulo ng kanyang mga luha sa gilid ng kanyang mga pisngi habang nakangiti. I can see you. Nakakita na kita ngayon pero blurry pa. Talaga? Thanks God. Oops. Tigil ng doktor nang akmang yayakapin siya ni Luke. Please avoid movements that can affect her eyes, Luke. Also, hindi naman masama ang umiyak. Wag lang yung hagulgol talaga dahil maaari din itong makaapekto sa mga mata mo, Miss Rivera. And taken what you've said, may progress na tayong nakikita. At mas dilinaw pa yan paglipas ng mga araw.
Salamat po, Doc. Salamat po sa lahat-lahat. Anya sa nakaputing coat na lalaki. Sa malabo niyang paningin ay nakasalamin ito at may edad na. No worries, Miss Rivera. Natutuwa akong pagkatapos ng 20 taon ay makakakita ka ng muli. Just don't rub your eyes, okay? Mamaya na lang natin ipababalik sa nurse ang eye patch mo pagsapit ng gabi. Salamat po ulit, Doc. Walang anuman. Sige na, iiwan na kita dito sa boyfriend mo. Puntahan ko na muna ang iba pang pasyente. Hindi nakaimbig si Carmela sa maling akala ng doktor. Sige po, Doc. Thank you. Si Luke na ang sumagot na hindi malang itinama ang maling sinabi ng manggagamot. Nang mawala ang doktor, muling bumaling si Carmela sa lalaki. Tumaas baba ang kanyang mga mata habang sinusuri ang kabuuan nito. Matangkad si Luke, malaki ang pangangatawan. Matangos ang ilong nito, kwadraduhin ang muka. Medyo singkitin din ang mga mata at mapupula ang mga labi. Iniisip pa niya kung anong tawag ng mga kaklase niya noong college sa mga lalaking gwapo at may magagandang pangangatawan nang magsalita ito. Kamukha ko ba si Zeus? Or was it Mala Adonis? Ayun, tama. Mala Adonis nga. Bulalas niya. Ako? Hindi, si Dr. Capistrano. What? Natawa siya nang makita kung paano nagusot ang mukha ng lalaki. Ganoon pala ang itsura nito kapag naiinis. That's not funny, okay? Kasi naman, sino pa bang nasa harapan ko ang akalain kong mukhang Adonis? Alangan namang ako. Carmela? Oo na, tatahimik na. Pigil ang ngiting itinikom niyang bibig. Pagkaway tumingin sa ibang direksyon. May nakita siyang sofa, lamesa, mini refrigerator at TV sa gawing kanan niya. Ang mas nakakatuwa pa, may iba-ibang kulay ang mga yon, na siyang tangi niyang natatandaan bago sila maaksidente noon. Kahit kasi ang itsura ng kanyang mga magulang ay hindi na niya maalala, kaya nakadama siya ng lungkot. Oh, bakit? Napansin yata ni Luke ang pagbabago ng emosyon sa kanyang muka. Wala naman, may naalala lang ako. Siya nga pala, kailan ka ba makikita si Mr. Elizalde? Pag-iiba niya ng usapan para hindi na ito mag-usisa pa. Siguro kapag nakalabas ka na rito, pupuntahan natin siya. Talaga? Excited na ako makita siya. I'm sure siya rin. By the way, isuot mo muna to. This is recommended by your doctors to protect your eyes. Ibinigay sa kanya ni Luke ang sa tingin niya ay itim na sunglasses. Thanks. Ano kayang itsura ng lolo mo? Tama kayang ibinigay niya sa aking description? Pero base naman sa itsura mo, mukhang tama ang sinabi niyang maganda siyang lalaki. Tuloy-tuloy na wika ni Carmela hanggang sa maisuot ang sunglasses. Better? Tanong ni Luke na tila hindi napansin ang pag-uusisa niya. Ang alin? Yan pong suot mong eye protection. Ganda ba? Oo, kasing ganda mo. Mambobola. Nagkatawanan sila at nagpatuloy sa kwentuhan kahit na walang kabuluhan. Kapag magkasama sila, hindi sila nagkakaubusan ng kwento pareho. Kaya naman ang gaan agad ng loob nila sa isa't isa. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Medyo klaro na ang mga larawang nakikita ni Carmela. Nasabi ng kanyang doktor ay isang magandang progress. Pagkatapos siyang mabigyan ng clearance, inilabas na siya ni Luke ng ospital. At gaya ng pangako nito, dinala siya ng lalaki sa lolo nito. Anong lugar to? Tanong niya pagkapasok nila ng malaking gate. May nakita siyang fountain at sa pagkakaalam niya ay rebulto ng poong lumikha. Nasa simbahan ba tayo? Muling tanong niya nang hindi sumagot ang lalaki. May mga krus kasi siyang nakikita at kapatagang puro berde na may kung ano-anong tila pa kwadradong tiles. Huminga si Luke ng malalim bago inihinto ang sinasakyan nila at hinarap siya. No, Carmela. Hindi to simbahan. Ang tawag sa lugar na to ay sementeryo. Sementeryo? Ibig mo sabihin, libingan ng mga patay? Oo. Wala naman kasing buhay na inililibing, unless intentional. Grabe ka naman. Hinampas niya to sa braso. Nakuha mo pa talaga magbiro ha? Nagsasabi lang naman po ako ng totoo eh. Totoo na may intensyong manakot. Hindi ah. Wala sa isip ko ang bagay na yan. Ewan ko sa'yo. Umingo siya rito at tumingin sa labas. Hindi naman na nagsalita pa ang lalaki. Bakit nga ba tayo naririto?
hindi na nakatiis na tanong niya. Sa halip na sumagot, bumaba ito ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pintuan. Inilahad nito ang kamay sa harapan niya, na may pag-aalinlangan niyang tinanggap. Luke, kuha niya sa atensyon nito nang naglalakad na sila sa gilid ng daan. Mausoleo ba to? Tumigil si Carmela at tumingin sa katabi. Luke, Yes, this is my family's mausoleum. He's lying here together with my grandmother. titig na titig sa mga mata niyang wika nito. Kahit nakasuot siya ng sunglasses, nanunuot hanggang sa kaloob-looban niya ang mga titig nitong yon. Dahilan para kumabog ang kanyang dibdib ng malakas. Anong ibig mo sabihin, Luke? Huminga muna ito ng malalim bago sumagot. Lolo Anton has been dead for 5 years now, Carmela. Ano? Yes, Carmela. Kaya hindi na siya nakakapunta sa orphanage mula noon. Hindi. Teka lang. Sandali. Paano nangyari yun? Paano patay na siya kung nakakatanggap pa rin ako ng mga sulat mula sa kanya? Tapos tuloy pa rin ang pag-i-sponsor niya sa orphanage. Dahil inihabilin ka niya kay Daddy. Nang maging CEO si Daddy, siya na ang tumatanggap ng mga sulat mo. Siya na rin ang sumasagot sa mga yun. Hindi. Hindi totoo sinasabi mo, Luke. Iiling-iling niyang wika. Parang sasabog ang kanyang ulo, pati na ang kanyang dibdib. Paano nga daddy mo ang sumasagot sa mga sulat ko? Nito lang sinagot niya ako, hindi ba? Kaya nga nagpunta ka sa orphanage. Hindi ito sumagot. Nakatitig lang to sa kanya. Di ba? Untag niya. I'm so sorry, Carmela. But that was me. Ako na ang kapalitan mo ng sulat nitong nakaraang buwan dahil ako na ang pumalit kay Daddy sa kumpanya. Ikaw? Oo. Nang dumating ang sulat mo, 2 buwan ko pa lang nasa opisina bilang CEO. And your letter was addressed to Mr. Elizalde, the CEO of our company. At lahat kami mula kay Lolo hanggang sa akin ay pawang iisang gamit na apelido. So technically, dahil walang specific name, sa akin napunta ang sulat mo. At alam kong alam na yun ng mga mensahero namin, since matagal nyo na yung ginagawa ni Lolo. I was shocked at first to know that there's someone named Carmela who's after my Lolo. Kailanman kasi ay hindi kanya naikwento sa akin. Hindi ko alam kung bakit but maybe because of your promise to him. Mas gusto niyang makilala kita sa natural na pamamaraan. Yung sinasabi mong may tamang panahon para sa lahat ng mga bagay. Totoo yun. Dahil tadhana talaga nagdala sa akin papunta sa'yo. Mahabang paliwanag nito. So, ibig mo sabihin, kaya mo ko tinanong noon kung anak ba ako ng lolo mo o kung related ba ako sa kanya? Kasi iba ang tamatakbo sa isip mo? Tumango ito. At first, I thought you're his mistress. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Mahigpit na hinawakan ni Luke ang kanyang mga kamay at nagsusumamang tumingin to sa kanya. I'm sorry. I'm sorry kung ganun ang inisip ko noon. Wala naman kasi akong alam eh. Hindi rin naman sinabi sa akin ni Daddy. Kasi nga ang gusto ni Lolo, ako mismo makatuklas sa'yo. Kaya kung ano-anong pumasok sa isip ko noon. That's why instead of calling you, nagpanggap akong siya. And yes, a part of me regrets the thought. Pero hindi ko pa rin maikakailang dahil sa ginawa kong yun. Mas nakilala pa kitang lalo. Yung tipong kahit hindi pa man tayo nag-uusap o nagkikita sa personal, para bang kilalang kilala na kita. Kaya nagdesisyon akong pumunta ng orphanage nang imbitahan mo si Lolo. Because I really wanted to know the truth. However, I'm shocked knowing everything was wrong. Na mali ang lahat ng mga naisip ko patungkol sa'yo. At nang malaman ko ang buong kwento tungkol sa'yo, kay Lolo at sa akin, that's when I realized that it's really destiny who brought us together. Tumigil to sandali. Pinisil-pisil ang kanyang mga palad. I was never looking for love, but I found one, Carmela. And you've been in the darkness for so many years, and now you found light. Maybe this is the reason why destiny brought us together. To be each other's wings, and to light each other's path. Madamdaming wika nito. Hindi na napigilan ni Carmela ang mapaiyak. She cried softly dahil bawal pa rin ang paghagulgol at magkusot ng mata. Kabilin-bilinan yon sa kanya ng doktor. I'm really sorry, Carmela. I know I've hurt you dahil nagsinungaling ako at hindi agad sinabi na wala na si Lolo. At maiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad. But please know that my feelings are sincere and true.
I love you, Carmela. Yun lang ang tanging isinisigaw ng puso't isip ko ngayon. Mabilis ang pangyayari pero ito talaga nararamdaman ko para sa'yo. Bahagyang suminghot ang dalaga. Madali namang pinahiran ni Luke ang nabasang pisngi niya at ibabang gilid ng kanyang mga mata. Alam na nito kung paano siya alagaan. At doon pa lang, natitiyak na niyang hindi siya nagkamali ng lalaking idinamba na sa kanyang puso. Parang hindi ko naman yata makakayang hindi ka patawarin agad, Luke. Dahil kahit ang mismong puso ko pag-aari mo na. Alam mo bang matagal na kitang gusto dahil sa mga kwento ng lolo mo? Dahil sa mga kwento niya, minahal na kita. Talaga? Oo. Kaya kahit gusto ko nang makilala ang batang naging dahilan kung bakit naging masaya pa rin ang buhay ko sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa akin, hindi ko naman pwedeng hingin yun kay Mr. Elizalde. Bukod sa nahihiya na ako sa kanya, may usapan din kami at alam mo na kung ano yun. Isa pa, hindi pa talaga ako handa noon. Napakalaki pa ng takot sa dibdib ko. Subalit nang dumating ka at makausap na kita, tila bulang naglaho ang lahat. Ang tanging gusto ko na lamang ay masilayan ng mukha mo gaya ngayon. So, ibig sabihin pinapatawad mo na ako? Oo, dahil sabi ko nga sa'yo, hindi mapagtanim ng galit ang puso ko. Marunong tong umunawa at naiintindihan ko naman ang naging sitwasyon mo. Nabigla ka, maraming tanong na walang makasagot. Unawa ko ang mga yon. God, thank you, Carmela. Niyakap siya nito. Yung may tamang higpit lang kaya napangiti siya. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Akala ko talaga magagalit ka sa akin. Lolo has been your guardian since the accident. At ang iniisip ko, paano kapag nalaman mong totoo? Paano kapag nalaman mong wala na siya? Tiyak na pati desisyon mo'y apektado. At ang mas ikinakatakot ko pa, paano kung hindi ka magpa-opera? Kaya nagdesisyon akong ilihim muna sa'yo na patay na siya. Pero lahat ng to ngayon ay burado na. You're now in my arms. And I guess I could finally do this. Kumawala to sa kanya. Ang alin? This. At pagkasabi niyon ay sinakop ng mga labi ni Luke ang sa kanya. Sandali siyang natuod sa umpisa dahil first time niya yon. But with Luke's guidance, unti-unti siyang nasanay. Hanggang kalauna ay tumutugon na rin siya. That was perfect, my angel. Anito ng pakawala ng kanyang mga labi. Namula si Carmela. Oo na, aaminin ko nang hindi ako marunong humalik. And what was that for? Sabi mo kasi perfect. Hindi kaya ako marunong humalik. Paano yun naging perfect? My angel, it's perfect because it's you. Kahit hindi ka marunong humalik, wala akong pakialam. Having you in my arms and feeling your warmth makes me the luckiest man in the whole world. Ay sus, tigilan mo nga ako sa mabulaklak mong bibig, Luke Elizalde. Bakit ba hindi nakwento ng lolo mo na bolero ka pala? Siguro ang dami mo ng pinaiyak na babae, no? Pinaningkitan pa ni Carmela ng mga mata ang nobyo. Napahalakak ito. Tawang kailanman ay hindi niya pagsasawa ang pagmasdan. Mausog ka sana, dyan ka na nga. At nagmarcha na siya patungo sa musileo ng mga to. My angel, wait! Habol nito at agad na hinagip ang kanyang braso. Pagkatapos, iniharap siya nito sa sarili. Luke gently caressed his face. Kagyat naman siyang napapikit. Feeling you like this makes my heart beat faster. And I know for sure, it will never beat the same kung hindi ikaw ang kasama ko. I love you, Carmela. I love you more than words could ever describe, and more than actions could ever show. At isang mabilis na halik sa kanyang mga labi ang iginawad nito. Napangiti siya. I love you too. Pero pwede bang mamaya na to? Gusto ko na kasing magkwento sa lolo mo eh. I really missed him, you know. Oo nga pala. Halika na. I also wanted to thank him for keeping you safe. At magkahawak kamay nilang tinungo ang kinaroroonan ni Mr. Antonio Elizalde. Malapad ang ngiti niya nang makita ang itsura nito sa larawan. Ito ba siya? Nangingilid ang mga luhang tanong ni Carmela habang hinahaplos ang larawang katabi ng pangalan nito sa lapida. Yes, that's Lolo Anton, our real angel. Niyakap siya ni Luke mula sa likuran. Lolo, you know I hate surprises, but that was before, nung hindi ko pa nakikita si Carmela. Thank you for keeping my angel safe and feel loved.
Salamat kasi hanggang sa huli, ang kasayahan ko pa rin ang iniisip mo, Lo. Alam ko nakikita mo kami ngayon mula dyan sa itaas. At kahit ikaw siguro, nagulat sa mga nalaman mo. Na ang dalawang taong gustong-gusto mo para sa isa't isa, ngayon, heto na. Masayang masaya at mahal na mahal ang isa't isa. Tama po si Luke, Mr. Elizalde. Sang-ayon ni Carmela. At nagpapasalamat po talaga ako sa lahat-lahat. Kahit pa ulit-ulit ko na po itong nasabi noon, hindi pa rin po ako magsasawang sabihin to sa inyo ngayon at sa darating pang mga araw. Natitiyak ko po kasing alam niyo talaga mangyayari ang lahat ng to. Na siguro noon pa man ay alam niyo nang gusto ko ang apo niyo, kahit sa mga kwento ko lang siya naririnig. At siguro, naisip niyo na hindi rin ako malabong magustuhan ng apo niyo dahil kilalang kilala niyo siya. Mahabang anya sa harap ng puntod ni Mr. Elizalde. And you're right, Lolo. Hindi ko lang basta gusto si Carmela, kundi mahal na mahal. This is unexpected pero maganda ang resulta. Kayo ang kupido namin, Lo. At kahit sinabi niyo pa na hindi niyo gustong panghimasukan ng buhay ko, natupad pa rin ang ninanais niyo. Kaya pangako po, hindi ko na pakakawalan si Carmela. Hindi ko rin siya sasaktan at wala akong ibang gagawin kundi alayan siya ng tapat at sinserong pagmamahal. Dahil yun po ang nararapat sa kanya. Kaya sana kung saan ka man naroroon, masaya ka sana at lagi mo kaming gabayan, Lo. Dugtong ni Luke sa sinasabi niya. Bahagya niya itong nilinga. I love you, Luke. And I love you most, my angel. Hinalikan siya nito sa pisngi bago siyang initian ng napakatamis. Doon nagsimula ang makulay na buhay ni Carmela kasama ang lalaking pinakaiibig niya. Ang mas nakakatuwa pa, wala namang naging pagtutol ang mga magulang ni Luke dahil ini-expect na rin daw ng mga ito na mangyayari yun, lalo na ng ama ng kasintahan. Ganoon din ang mga madre sa orphanage. And that was because of Mr. Antonio Elizalde. Kaya nga sobra-sobra ang naging pasasalamat niya sa nasa itaas at sa matanda. Dahil ang mga ito ang naging daan para makita niya ang lalaking mamahalin niya at mamahalin din siya ng wagas. Natuklasan din niyang si Luke ang tipo ng lalaking hindi nangingiming ipakita ang nararamdaman nito. Dahil pagkatapos ng 3 buwan, nang tuluyan siyang makawala sa madilim ngunit makabuluhang yugto ng kanyang buhay. Nag-propose ito ng kasal sa harap mismo ng puntod ng kanyang mga magulang. Doon niya napatunayang hindi talaga siya nagkamali ng taong minahal at pinangarap mula pa noong bulag siya hanggang ngayon. Mas lalo siyang humanga rito nang sabihin nitong maghihintay ito sa tamang panahon kung kailan handa na talaga siya sa kasal. Mas gusto kasi nitong unahin muna niya ang kanyang sarili at ang mga gusto niyang gawin na hindi niya nagawa noon. At doon pa lang ay hinahangaan na niya ito ng husto. Luke is selfless, a one-of-a-kind man. A kind of man that even the most precious jewel in the world could never ever replace. Kaya't pagkalipas ng 2 taon, saka pa lang sila nag-umpisang bumuo ng sarili nilang pamilya. Nabiyayaan din agad sila ng anak na mas lalong nagpasaya sa kanilang pagsasama. Sapagkat ang tunay na pag-ibig, hindi mahalaga kung sino ka, kung ano ka, o kung anong kulang sa'yo. Ang pag-ibig ay nakikita kahit sa kawalan ng paningin, nararamdaman, pinaniniwalaan at pinaninindigan. Dahil sa dulo ng bawat pagkakamali, ng bawat maling akala at maling CEO, pag-ibig pa rin ang tamang hantungan. Walang perpektong kwento, pero may mga pusong marunong magmahal ng totoo. Wagas na pag-ibig pa rin ang magwawagi, dumaan man sa dilim, nakakahanap pa rin ng liwanag. Liwanag na nagsisilbing gabay sa pangako ng isang mas maliwanag na bukas. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.